Sa event nga ay natapunan ng drinks ang ball gown ni Annalyn, kaya naman bully sa kanya ni Zoe na wala pang 12 midnight at nagbago na ang damit ni Cinderella. Ito nga ay kagagawan ni Zoe at plano niya para pahiyain na naman si Annalyn. Dahil nga may matatanggap na award si Annalyn at ayaw niyang malamangan siya nito. Uutusan niya ang kanyang kaibigan na sadyain itapon ang wine sa gown ni Annalyn. Sa kabilang banda, bago naman magsimula ang event ay nakita na ni Lynette si RJ pero hindi sila nagkausap. At si RJ naman ay nakita na rin si Lynette ngunit hindi rin sila nagkausap dahil agad na tinawag ni Joanne si Lynette para sabihing may nangyari kay Annalyn. At dahil nakita naman ni RJ si Lynette ay hinahanap niya ito. Kaya naman napansin ni Moira na may hinahanap siya. Tinanong ni Moira ang kanyang asawa kung babae ba niya ang hinahanap niya at kung naroon daw ba si Tisay. At gusto niya nga itong makita. At dahil nga sa natapunan ang gown ni Annalyn ay niyaya niya na ang kanyang nanay na umuwi na lang sila. Ngunit iginiit naman ni Lynette na aakyat pa siya sa stage. Mangiyak-ngiyak naman si Annalyn at pinipilit ang kanyang nanay na umuwi na lang sila dahil baka mapahiya lang siya doon. Tinanong naman ni Lynette si Annalyn kung sino ang may gawa sa kanya noon. Samantala, inakala naman ni Zoe na tagumpay ang ginawa niyang plano kay Annalyn at sigurado siyang wala na si Annalyn sa event. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay magagawa ng paraan ni Lynette ang gown ni Annalyn kaya tuloy pa rin ang party at makaka-attend pa rin silang dalawa ni Annalyn. Dito na rin kaya mabubulgar ang matagal ng lihim ni Lynette na hindi pala totoo ang sinabi niya na wala silang anak ni RJ at tuluyan na nga kayang makikilala ni Moira ang Tisay na siyang ang babae ng kanyang asawa. Yan ang mga dapat nating pakaabangan. Dito lang sa Abot Kamay na Pangarap.